Magsalita ka, Oriang. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Ano nangyayari sa ating barangay? Dato Pula, ikinalulugkot ko. Ngunit tuluyan nagdasakop ng mga aswang ang ating barangay. Sila lang ang nangahari doon at wala na sa inyo ang kontrol sa barangay na inyong pinamumunuan. Walang laban ng mga mantring bagyan sa lakas namin mga aswang! Huwag kang magsalita ng tapos dahil kakainin mo yung sinasabi mo! Tapusin na natin to! Dato Pula! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Dato Pula na isang pinunong may kakaibang lakas at minahal ng kanyang buong barangay dahil sa kanyang kabutihan. Sa kanyang pamumuno, dumating ang isang grupo sa kanilang lugar sa pangunguna ni Mang Gubat. Dala ang mga alay at pangako ng kaunlaran. Tinanggap sila ni Dato Pula ng bukal sa loob. Walang kaalam-alam si Dato Pula na may masama palang hangarin si Mang Gubat sa kanilang barangay. Ngunit paano kung ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Dato Pula ang magtataksil sa kanya? Magtagumpay kaya si Dato Pula sa pagdepensa sa kanyang bayan laban sa mga halimaw o tuluyan na silang lalamunin ng kadiliman? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bata pa lang ay nakitaan na si Dato Pula ng kakaibang lakas. Sa murang edad ay nakakapagbuhat na siya ng sako-sakong palay. Lahat ay humanga nang mapatumba niya ang isang kalabaw sa pamamagitan lamang ng isang suntok dahil bigla siya nitong inatake. Kaya naman, marami na kagad ang nag-isip na balang araw ay siya ang papalit sa kanyang ama na si Dato Alon sa pamumuno sa kanilang barangay. Hindi naman nagkamali ang mga tao dahil nang pumanaw si Dato Alon ay si Dato Pula na ang pumalit dito. Ipinagpatuloy ni Dato Pula ang hangarin ng kanyang ama at yun ay ang protektahan ang lahat ng tao sa kanyang nasasakupan sa kahit na anong uri ng panganib at kalaban. Isang umaga, nakatayo si Dato Pula sa harapan ng malawak na palayan kung saan may mga taong abala sa pagtatanim. Nakasuot si Dato Pula ng isang bahag na may burda ng pula na tanda ng kanyang katungkulan. Pinagmasdan ni Dato Pula ang mga mamamayan na masigasig na nagtatrabaho. May ilan sa mga yon ang mabagal ng gumalaw at halatang pagod na. Ang iba naman ay masiglang nagtatawanan habang nagtatanim ng mga palay. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang batang lalaki na si Uban na halos matumba sa bigat ng karga nitong punla. Agad niyang nilapitan ang bata. "Uban, iwan mo na ang karga mo. Magpahinga ka na sa lilim. Sabihin mo rin sa nanay mo na magpahinga na rin." Nagpasalamat ang bata kay Dato Pula. Nagtungo si Dato Pula sa gitna ng palayan at tinignan niya ang mga taong abala sa pagtatanim. "Yung mga napapagod na ho, maaari na ho kayo magpahinga. May inumin po sa lilim ng puno ng balete. Huwag niyo pong pilitin ang katawan niyo. Mas importante po na makapagpahinga kayo." Maraming nagpasalamat kay Dato Pula. May ilan na nagtungo sa puno ng balete para makapagpahinga. Napangiti si Dato Pula. Ang ugali niya na pagkakaroon ng malasakit sa nasasakupan niya ay namana niya sa kanyang ama. Kaya naman, gaya ng kanyang ama, ay nakuha niya ang respeto at paggalang ng kanyang nasasakupan. Dahil sa may ilan na nagpahinga, ay hindi nagdalawang isip si Dato Pula na tumulong sa mga pagtatanim ng palay.
Lumusong siya sa putikan matapos kumuha ng punla. Ang kanyang mga kamay, na bagaman sanay sa paghawak ng sandata, ay marunong ding kumalinga sa lupa at mga pananim. Sapagkat para kay Datu Pula, ang tunay na lakas ng isang pinuno ay hindi nasusukat sa dami ng mga labanang na pagwagian, kundi sa dami ng taong kanyang natulungan. Habang abala si Datu Pula sa pagtatanim, ay may tumawag sa kanyang pangalan. Nakita niya ang matalik niyang kaibigan na si Bagwis na pinuno ng kanilang hukbong pandigma. Lumapit si Datu Pula kay Bagwis. "Ano ang iyong kailangan, Bagwis? Meron ba tayong suliranin?" "Wala, Datu Pula. Nais ko lang naman makipagkwentuhan sana sa'yo. Ngunit abala ka pala sa pagtatanim eh. Nagtataka ako sa'yo eh. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hayaan mo na lang ang mga tao na siya magtrabaho para sa'yo." "Hindi yan ang itinuro ng aking ama, Bagwis. Itinuro niya sa akin na kahit ako ang nakatataas dito sa ating barangay, ay dapat nasa lupa pa rin ako. Dapat ay abot kamay pa rin ako ng aking nasasakupan. Ang ipinag-aalala ko lang ay baka mawalan sa'yo ng respeto ang mga tao. Baka isipin kasi nila na ikaw ay gaya lamang nila." "Hindi ko nakita na nawalan sila ng respeto sa akin, Bagwis. Bagkus, nakikita ko na mas nakakatanggap pa ako sa kanila ng paggalang." "Sa bagay, ganyan na ganyan din ang pamamalakad ng iyong ama noon eh. Oo nga pala, may mga sinanay na ako ng mga kabataan lalaki para pandagdag sa ating hukbo. Tinuturuan ko na silang gumamit ng sibat, pana at espada." Napakunot ang noo ni Datu Pula, sabay iling. "Tama ba ang aking narinig, Bagwis? Mga kabataan?" "Tama ang iyong pagkakarinig, Datu Pula. Mas makakabuti kung bata pa sila ay marunong na silang makipagdigma. Hindi natin alam kung kailan may sasalakay dito sa ating barangay o kung gaano kalakas ang puwersa ng sasalakayin natin." "Ngunit Bagwis, hindi ba't napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na yan? Ayokong sa murang edad ay sinasanay na kagad natin ang mga kabataan para sa pakikipaglaban. Ang nais ko ay samantalahin nila ang pagiging bata nila. Ang dapat sa kanila ay naglalaro at hindi pinoproblema ang pakikipagdigma. Kung yan ang yung nais, ay papahinto ko na kagad ang pagsasanay nila. Sa ngayon naman, wala pang banta ng digmaan eh. Kasundo natin ang mga katabi natin barangay. Yun ay dahil sa magandang pakikitungo natin sa kanila. At kapag may suliranin sila, ay hindi sila nagdadalawang salita. Kapag humingi sila ng tulong, naniniwala ako na kung anong ibinato mo, ay yun din ang ibabalik sa'yo. Tunay na ikaw ay kahanga-hanga, Datu Pula. Mapalad ang ating barangay dahil gaya mo namumuno rito. O paano, kaibigan? Ako ay mauuna na at babalikan ko pa ang mga nagsasanay." "Sige, Bagwis. Mag-iingat ka, aking kaibigan." Nagkamay ang dalawa at bahagyang yumukod si Bagwis kay Datu Pula bago ito tuluyang umalis. Isang malalim na paghinga, sabay ngiti ang pinakawalan ni Datu Pula habang pinagmamasdan ang papalayong kaibigan na si Bagwis. Sa lahat kasi ay si Bagwis ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Nang mamatay ang mga magulang nito nung bata pa ito, ay ang tatay na ni Datu Pula ang kumukup kay Bagwis. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan na pinagtibay ng tagal ng panahon. Lahat ng plano ni Datu Pula ay si Bagwis ang unang nakakaalam. Dito siya humihingi ng payo. Bukod doon ay mahusay ding makipaglaban si Bagwis. Kaya naman, nang siya na ang namuno sa kanilang barangay at nagpahinga na ang dating namumuno sa hukbo, ay hindi siya nagdalawang isip na italaga si Bagwis sa nabakanting posisyon. Nang mawala na sa paningin ni Datu Pula ang kaibigan, ay tumingin siya sa maaliwalas na kalangitan. Humiling siya sa kanyang isipan na sana ay wala nang sumira pa sa kapayapaan na tinatamasa ng kanilang lugar. Matapos yun, ay bumalik na siya sa pagtulong sa pagtatanim ng palay. Pagsapit ng gabi, nasa kanyang kubul na si Datu Pula. Maya-maya
ay pumasok ang isang matandang babae na bahagyang nakakuba ang likod. Dumiretso ito kay Datu Pula at umupo sa tabi niya. Ang matandang babae ay si Nanang Oryang na isang manggagamot sa kanilang barangay. Mula ito sa pamilya ng mga babaylan, kaya naman may iba pang kakayahan si Oryang bukod sa panggagamot. Magandang gabi po. Ipinatawag niyo raw ako, Datu Pula. Oo, Nanang Oryang. Mabuti po't dumating ka na. Masakit po kasi ang likod ko dahil sa maghapon akong tumulong sa pagtatanim ng palay. Kung gano'n ay dumapa ka at hihilutin ko ang iyong likod, mahal na Dato. Tumalima naman agad si Datu Pula. Dumapa siya sa sahig ng kanyang kubol na gawa sa kawayan. Sinimulan na kagad ni Nanang Oryang ang paghihilot sa likod niya. Naaalala ko ang iyong namayapang ama dahil sa'yo. Gaya mo ay tumutulog din siya sa mga gawain dito sa ating barangay. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit marami rin ang nagmamahal sa'yo. Tunay na naging maayos ang pagpapalaki ni Datu Alon sa'yo. Alam ko po na ito po ang nais ng aking ama. Ang ipagpatuloy ko ang kanyang nasimulan. Batang paslit ka pa lamang, ay alam ko na magiging mahusay kang pinuno balang araw. Dato Pula, bukod sa kakaiba mong lakas, ay saksi ako na bukas na ang iyong puso sa pagtulong noon pa man. Maraming salamat po, Nanang Oryang. Ngunit magpahanggang sa ngayon po, ay hindi ko talaga mawari kung bakit po ako malakas at kung saan nanggagaling ang kakayahan ko na yon. Dato Pula, hindi yata nabanggit sa'yo ng ama't ina mo na pinagdasal ka nila sa mga diwata. Ano po, Nanang Oryang? Pinagdasal nila ako sa mga diwata? Yung maihiwagan nila lang na naninirahan po sa kagubatan? Sila nga, mahal na Dato. Tinulungan ko noon ang iyong ama at ina na ipagdasal ka sa mga diwata. Nais nila na magkaroon ng anak, ngunit hindi nabubuntis ang iyong ina. Ilang araw din silang humiling doon sa makapangyarihang diwata sa gubat, hanggang sa ipinagkaloob ka na nga ng diwata sa iyong mga magulang. Marahil ay sa diwata na galing ang pambihira mong lakas, Dato Pula. Kung ganun, dapat ho pala ako magpasalamat sa mga diwatang yun, Nanang Oryang. Napakalaking bagay po ng lakas na meron ako dahil walang digmaan ang hindi natin na ipapanalo. Kaya takot ang mga mananakop sa ating lugar ay dahil sa'yo. Hindi na muna nagsalita si Datu Pula at dinaman niya ng gusto ang bawat hagod ng kamay ng daliri ni Nanang Oryang. Unti-unti ay guminhawa ang pakiramdam niya at bahagyang nabawasan ang pananakit ng kanyang likod. Matapos ang paghihilot ay kumuha si Nanang Oryang mula sa sisidlan nito ng ilang piraso ng dahon. Pinahira nito yun ng langis at idinarang sa apoy sa gasera. Inilagay nito ang mainit-init na mga dahon sa likod ni Datu Pula. Tapos na po, Dato Pula. Huwag niyo po muna basain ang katawan niyo ngayong gabi. Maraming salamat po, Nanang Oryang. Sandali po, huwag po muna kayong aalis. Bibigyan po kita ng kamote bilang kabayaran. Hindi na kailangan. Isang karangalan sa akin na mapagsilbihan ang dato ng barangay na ito. Sige ho, ako po ay aalis na. Tunay ho bang hindi niyo po tatanggapin ang inaalok kong kabayaran? Hindi, Dato Pula. Maraming salamat na labang po. Kung ganun po, ay mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi. Maraming salamat po, Nanang Oryang. Marahang tumango ang matandang babae. Kinuha na nito ang dala nitong sisidlan. Nang tumayo si Nanang Oryang, ay tumayo na rin si Datu Pula. Inihatid niya ito palabas sa kanyang kubo. Nasa labas na si Nanang Oryang nang bigla itong huminto at humarap kay Datu Pula. May nakalimutan ho ba kayo, Nanang Oryang?
Oo. May nakalimutan ako sabihin sa'yo, mahal na dato. Ano ho yun? Alam ko na payapa ang isipan mo dahil matagal na simula na magkaroon ng digmaan dito sa ating barangay nung sinubukan ng mga mananakop na dayuhan na sakupin ang ating lugar. Ngunit ako ay nababahala sa aking panaginip. Isang panaginip na ilang gabi nang dumadalaw sa akin. Kinakabahan po ako sa inyong sinasabi, Nanang Oryang. Ano ho ba ang panaginip na ito? Malalim na huminga si Nanang Oryang at bumakas ang pagkabahala sa mukha nito bago ito magsalita. Sa aking panaginip ay nakita ko ang pagbaha ng dugo sa ating barangay. May mga halimaw na umaatake sa mga tao. Naiiba sila sa mga mananakop, mahal na dato. Iba ang kanilang anyo. Para silang mga nilalang na hinukay mula sa kailaliman ng lupa. Wala ka bang nakitang pangitain sa kung ano mangyayari sa ating barangay sa mga susunod na araw, Nanang Oryang? Wala, Dato Pola. Tanging ang panaginip lang na yon ang aking basihan. Kaya wala akong tiyak at malinaw na pangitain sa ngayon. Ngunit malakas ang aking pakiramdam na ang panaginip na yon ay isang babala. Huwag ho kayo mag-alala, Nanang Oryang. Handa ang ating hukbo kung sakaling may magtangka muling sakupin ng ating barangay. Handa sila sa kahit na anong uri ng pakikipagdigma. Sana ka ay muli tayo magwagi kung sakaling may magsimula ng kaguluhan sa ating lugar. Sige ho, Dato Pola. Ako po ay magpapaalam na. Inilapat ni Oryang ang palad nito sa tapat ng puso nito at bahagyang yumukod. Matapos yun ay naglakad na ito palayo sa kubol ni Dato Pula. Biglang nilukob ng kakaibang kaba ang dibdib ni Dato Pula dahil sa sinabi ni Nanang Oryang. Kahit sabihin na panaginip lamang yun at hindi isang pangitain, ay kilala niya si Nanang Oryang na kahit panaginip nito ay nagkakaroon ng katotohanan. Kaya naman, naisipan niya na kausapin bukas si Bagwis upang ihanda nito ang mga kalalakihang kasama sa hukbo upang maghanda sa digmaan na maaaring sumiklab sa kanilang barangay. Nang mga sumunod na araw, ay agad na nagtungo si Dato Pula sa kubol ni Bagwis. Naabutan niya itong kumakain ng nilagang saging na saba. Inaya siya nitong kumain, ngunit tumanggi siya. Nagtungo si Nanang Oryang kagabi sa aking kubol, Bagwis. Hindi ba't pinatawag mo siya sa akin? Dahil sabi mo ay nananakit ang iyong likod. Masakit pa rin ba ang likod mo, Dato? Hindi na. Ngunit may sinabi sa akin si Nanang Oryang na dahilan kung bakit ako nababahala ngayon. Aniya, ay ilang gabi na siyang binabagabag ng isang panaginip tungkol sa mga nilalang na malahalimaw na naghahasik ng lagim dito sa ating barangay. Nababagabag ako, Bagwis. Baka magkatotoong panaginip ni Nanang Oryang. Dato Pula, panaginip lamang yon. Hindi ba't si Nanang Oryang na rin ang nagsabi na ang panaginip ay kabaligtaran ng mangyayari sa realidad? Ibig sabihin ay magpapatuloy pa ang kapayapaan dito sa ating barangay. Ngunit ilang gabi na niya yung napapanaginipan. Hindi ba? Nakakabahala ng ganung bagay. Natahimik si Bagwis at tila nag-isip. Kung sa bagay, may punto ang iyong tinuran, Dato. Kung ganun, ano ang inyong nais na gawin? Kaibigang Bagwis, nais kong kausapin mo ang ating hukbo na palaging maging handa sa kung anumang paparating na laban. Mas mainam na handa tayo at huwag tayong maging kampante. Masusunod ho, mahal na Dato. Huwag ka mag-alala dahil yan ay aking agad-agad na gagawin. Sa gitna ng pag-uusap ng magkaibigan ay may isang binata ang dumating. Anito ay natagpuan si Nanang Oryang na sugatan sa bukana ng kagubatan. Kinabahan si Dato Pula at kasama si Bagwis ay nagtungo sila sa kubol ni Nanang Oryang. Labis ang awang naramdaman ni Dato Pula nang makita ang kalagayan ni Nanang Oryang. Nakahiga ito sa banig at halatang nangihina. Puno ng sugat ang buong katawan nito
may mga kalmot at kagat. Ang iba ay mababaw, ngunit meron ding malalalim. Lumapit sina Dato Pula at Bagwis sa matanda. Nanang Oryang, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo puno ng sugat? Inatake ka ba ng mabangis na hayop sa gubat? Sana ka ay mabangis na hayop na lang ang gumawa nito sa akin, mahal na Dato. Ngunit hindi hayop ang umatake sa akin kagabi habang ako ay pauwi mula sa iyong kubol. Kung ganun na, Nang Oryang, ano po ang umatake sa inyo? Sabihin nyo! Isang nilalaga na may nakakatakot na anyo. Para siyang aso na may katawan na gaya sa tao. Matutulis ang kanyang mga kuko at ngipin. Ang mga mata niya ay namumula. Dato Pula, mukhang nakaganap na ang aking panaginip. Sa tingin ko, ay nandito na sa ating barangay ang mga halimaw. Sigurado ho ba kayo sa inyong nakita na, Nang Oryang? Baka kayo po ay namamalikmata lamang. Ngayon ko lang nalaman na may ganun palang mga nilalang. Sigurado ko, Bagwis. Hindi ako maaaring magkamali. Isang halimaw ang umatake sa akin. Nagtago ako sa kagubatan upang iligtas ang aking sarili hanggang sa nawalan na ako roon ng ulirat. Nanang Oryang, sa ngayon ay huwag na nating isipin ang halimaw na iyong tinutukoy. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ikaw. Napakarami ng inyong sugat, Nanang Oryang. May magagawa po ba kami para matulungan ka po? Mga ato, ang albularyo sa kabilang barangay. Siya lamang ang kilala kong manggagamot na malapit dito sa ating lugar. Kung maaari ay ipatawag niya siya, mahal na Dato, upang gamutin ang aking mga sugat. Huwag ko kayo mag-alala, Nanang Oryang. Ipapatawag ko po kagad siya upang ikaw po ay magamot na. Patawarin niyo po ako. Kung hindi sana kita pinatawag kagabi sa aking kubol, ay hindi ito mangyayari sa inyo. Umiling si Nanang Oryang at saka ngumiti. Wala ho kayong kasalanan, mahal na Dato. Ito ay nakatakdang mangyari sa akin. Isa pa, maganda na rin na nasiguro natin na may halimaw nga dito sa ating barangay. Nang sa gayon ay makapaghanda na ang ating hukbo. Si Bagwis na po ang bahala sa bagay na yan. Sa ngayon po, ay mag-uutos na po kagad ako upang ipatawag si Amang Ato. Matapos ang pakikipag-usap ni Dato Pula at Bagwis kay Nanang Oryang, ay pinabantayan ito ni Dato Pula sa ilang kababaihan. Nag-utos agad siya na pumunta sa kabilang barangay upang ipatawag si Amang Ato. Habang naglalakad sina Dato Pula at Bagwis patungo sa lugar ng pagsasanay, ay hindi napigilan ni Bagwis ang magtanong. Dato Pula, sa tingin mo ba ay may katotohanan na sinabi ni Nanang Oryang na isang halimaw ang umatake sa kanya? Kung iisipin, ay mahirap talaga yung paniwalaan. Ngunit kilala naman natin si Nanang Oryang. Hindi siya sinungaling na tao at walang dahilan para magsinungaling siya. Kaya naman naniniwala ako sa kanya, Bagwis. Pagsapit nila sa kampo ng mga mandirigma, agad na ipinaalam ni Bagwis sa mga kalalakihan na naroon ang nangyari kay Nanang Oryang. Pinaghanda nito ang mga yon kung sakaling may umatake nga na mga halimaw sa kanilang barangay. Tinabi rin ni Bagwis na paigtingin pa ng mga ito ang kanilang pagsasanay. Matapos yun ay umalis na si Dato Pula at bumalik siya sa kanyang kubol. Mula sa isang kahon na yari sa matigas na uri ng kahoy ay kinuha niya ang isang matalim na espada na ang hawakan ay may mga nakaukit na simbolo. Ang espadang yon ay dating pagmamay-ari ng kanyang namayapang ama. Ipinamana nito yon sa kanya bago ito sumakabilang buhay. Aking ama, gabayan niyo po ko. Kailangan ko po ang inyong basbas sa digmaang maaaring sumiklab sa ating barangay. Bigyan niyo po ko palagi ng lakas at tatag ng katawan at talas ng isipan upang maprotektahan ko po ang ating nasasakupan
Kinuha ni Datu Pula ang kaluban at isinabit niya yon sa bewang. Inilagay niya ang espada sa kaluban at saka siya lumabas upang balikan si Nanang Oryang sa kubol nito. Nais niyang makasiguro na magiging ligtas si Nanang Oryang dahil napakalaki ng tulong na nagagawa nito sa lahat ng mamamayan sa kanilang barangay sa pamamagitan ng kaalaman nito sa panggagamot. Nang makabalik si Datu Pula sa kubol ni Nanang Oryang, ay maraming mga tao ang nagtitipon sa labas. Pagkakita ng mga yun sa kanya, ay nagbigay ang lahat ng paggalang. Binigyan siya ng mga tao ng daan upang makapasok siya sa kubol ni Nanang Oryang. Pagdating sa loob, ay naroon na si Amang Ato, isa yung matandang lalaki na palaging may nakataling pulang tela sa noo. Seryoso itong nagdidikdik ng iba't ibang uri ng dahon. Napatingin si Amang Ato kay Datu Pula. Tumayo ito at bahagyang yumukod. Magandang araw po sa inyo, Datu Pula. Isang karangalan po na ako ay inyong ipinatawag upang gamutin si Oryang. Salamat naman po't pinaunlakan niyo kami, Amang Ato. Ano na po nangyari kay Nanang Oryang? Ayon sa aking pagsisiyasat sa mga sugat niya, ay hindi naman ito delikado. Kailangan ko lang nalagyan ng halamang gamot ang kanyang mga sugat upang mabilis itong matuyo at maghilom. Gawin niyo po ang lahat upang mabilis na gumaling ang mga sugat ni Nanang Oryang. Ituloy niyo lang po ang inyong ginagawa. Maraming salamat po sa inyo, Amang Ato. Tumango si Amang Ato at bumalik ito sa pagdidikdik ng mga halamang gamot. Pinanood ni Datu Pula ang paglalagay ng gamot ni Amang Ato sa mga sugat ni Nanang Oryang. Minsan ay impit na napapasigaw si Nanang Oryang dahil sa sakit, ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang tapang. Matapos gamutin ang mga sugat ni Nanang Oryang, ay muling lumapit si Amang Ato kay Datu Pula. Sinabi nito na baka maaaring paalisin ni Datu Pula ang mga tao sa labas dahil meron silang mahalagang pag-uusapan. Sumang-ayon naman kagad si Datu Pula at isang pakiusap lang niya sa mga tao ay umalis na ang mga yon. Nang wala na ang mga tao sa labas, ay binalikan ni Datu Pula si Amang Ato na nakaupo sa tabi ng nakahigang si Nanang Oryang. Amang Ato, nagsialisa na po mga tao. Ano po ang inyong sasabihin? Ramdam ko na ito ay mahalaga para paalisin mo mga tao sa labas. Napakahalaga nito, Datu Pula. Naikwento sa akin ni Oryang ang nangyari sa kanya kagabi. Anya, isang halimaw ang umatake sa kanya na muntik pa siyang patayin. Sa tingin ko, ay alam ko ang halimaw na tinutukoy niya. Sila ang tinatawag na aswang. Napakunot ang noo ni Datu Pula sa sinabing yun ni Amang Ato. Pinilit niyang alalahanin kung saan niya narinig ang salitang binanggit ni Amang Ato, ngunit tila bago yun sa kanyang pandinig. Amang Ato, anong aswang po sinasabi niyo? May nakapagsabi sa akin na ang mga aswang daw ay nilalang mula sa kadiliman. Sila ay may kakayahang mag-anyong tao sa umaga at halimaw naman pagsapit ng gabi. Ang pagkain nila ay tayong mga tao. Lahat ay kanilang gagawin upang maibsan ang kanilang gutom at uwaw sa ating laman at dugo. Amang Ato, nakakakilabot naman po ang inyong sinasabi. Ngunit saan po nagmula ang mga aswang na ito? Mula sa mga dayuhan na Kastila. Sila ang may dala nito sa ating bansa. Sa aking pagkakaalam, may kakayahan ng isang aswang na gawing aswang o hawaan ang isang tao. Nakarating din sa akin na ang layunin ng mga aswang ay masakop ang malaking bahagi ng ating bansa upang sila ang maghari dito, habang tayong mga tao ay magiging alipin nila o pagkain nila. Tama ang panaginip ko, Datu Pula. Mga halimaw ang maaaring susunod na mananakop dito sa ating barangay. Dadanak ang dugo kung hindi tayo agad nakikilos. Huwag kayo mag-alala. Inutusan na ni Bagwis ang ating mga mandirigma na maging handa.
Nagsimula na rin ang masinsiran nilang pagsasanay sa pakikipaglaban. Mas lalo nyo pang pagtibay ng inyong depensa, Datu Pula. Hindi gaya ng mga tao, mga aswang. Sila ay mababangis at wala silang habag. Mabibilis sila at mas malakas kumpara sa ating pangkaraniwan tao. Pag-ingatin mo rin ang iyong mga mamamayan. Huwag mo na silang palabasin sa gabi dahil sa ganitong parte ng araw sila umaatake. Tatandaan ko po ang lahat ng inyong sinabi, Amang Ato. Maraming salamat po sa inyo. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umalis na si Amang Ato. Muling tinawag ni Datu Pula ang ilang kababaihan upang magbantay kay Nanang Oryang. Hindi niya binaliwala ang paalala ni Amang Ato. Ayaw niyang isipin na hindi totoo ang aswang at baka kapag naging kampante siya, ay magsisi siya sa bandang huli. Hindi naging kampante si Datu Pula, kaya naisipan niyang tulungan si Bagwis sa pagsasanay ng kanilang hukbo ng mga mandirigma. Sa gilid ng ilog ay nagtipon ang higit 20 mandirigma. Bawat isa ay may bitbit na sibat, kalasag o kampilan. Ang araw ay nasa tuktok na ng langit at ang init ay tila lalo pang nagpapakulo sa damdamin ng mga naroon. Alam ko na kayo ay nagtataka kung bakit ako nandito. Magmula sa araw na ito, ay makakasama niyo na ako sa inyong pagsasanay sa pakikipaglaban. Kailangan natin maging handa sa pagdating ng digmaan na ngayon lang natin mararanasan. Nagsimula ang pagsasanay sa tamang pagbitaw ng sibat. Si Bagwis ang unang nagturo at ipinaliwanag nito ang wastong paggamit ng sibat. Lumapit si Datu Pula sa gitna at nagsimulang magpakita ng kakaibang paggamit ng espada sa pakikipaglaban. Lahat ay may paghangang pinanood siya. Isa-isang nagtungo ang mga mandirigma upang gayahin ang ginawa ni Datu Pula. Ang mga nagkamali ay ginabayan niya sa maayos na paraan. Habang lumilipas ang oras, ay unti-unti nang nakakaramdam ng pagod ang lahat. Ngunit kahit isa ay walang nagpahinga. Lahat ay determinado sa pagsasanay upang protektahan ang kanilang barangay. Isang hapon, habang naglalakad sina Datu Pula at Bagwis sa dalampasigan, ay isang malaking bangka ang nakita nila na palapit sa kanilang dalampasigan. Ang mga tao ay napatingin doon habang may takot sa muka. Bagwis, tawagin mo mga mandirigma, madali ka. Mukhang mananakop ang mga parating. Masusunod, Datu Pula. Tumalima si Bagwis habang si Datu Pula naman ay nanatiling nakatayo sa dalampasigan. Hindi niya inalis ang tingin sa bangka na unti-unting dumadaong sa dalampasigan. Nang sumayad na ang unahan ng bangka sa buhangin, ay doon nakita ni Datu Pula ang isang lalaki na nakatayo sa unahan ng bangka. Base sa kasuotan nito, ay nahinuha niya na isa ngayong maharlika. Ang balabal na nakapalupot sa leeg nito ay gawa sa pinong telang kulay ube na may burda ng gintong sinulid sa laylayan. May putong ito sa ulo na kulay ginto. Sa bewang naman ay nakasabit ang isang pulang kampilan na may hugis ahas ang hawakan. Inihanda ni Datu Pula ang sarili. Maigpit niyang hinawakan ng puluhan ng kanyang espada at matiim na tumingin sa estrangherong lalaki. Hindi nagtagal ay dumating na si Bagwis kasama ang mga mandirigma. Pumuesto ang mga yon sa likuran ni Datu Pula. Bumaba ang lalaki mula sa bangka, kasabay ng ilang kalalakihan na mukhang mga mandirigma. Agad na hinugot ni Datu Pula ang espada at itinutok yon sa dibdib ng lalaki. Hindi man lang nagpakita ng takot ang lalaki at bagkus ay ngumiti pa ito. Hanggang diyan ka na lamang. Hindi mo na maaaring iakbang ng isa pa ang iyong mga paa. Magpakilala ka. Ako si Manggubat. Ako ang pinuno ng mga taong nasa aking likuran. Mula kami sa isla na malapit dito sa inyong bansa. Mga dayuhan kung ganon. Mga mananakop. Nagkakamali ka. Hindi kami mananakop. Ang totoo nga niyan ay nandito kami upang tumulong. Hindi mo ako malilinlang.
Gaya lang kayo ng mga Kastila na nag-alok ng pagtulong ngunit nang maglaon ay lumabas na ang kanilang tunay na pakay. Ang manakop ng lupain na hindi sa kanila. Nauunawaan ko kung bakit ganyan ang iyong mga sinasabi, Datu Pula. Ngunit ang aking mga sinabi ay pawang katotohanan lamang. Hindi kami mananakop. Kami ay may hangarin na tumulong sa mga barangay upang mas lalo itong umunlad nang sa gayon ay mahirapan ang mga banyaga na ito ay sakupin. Tinawag mo ang aking pangalan. Paano mo nalaman kung sino ako? Hindi mahirap makilala kung sino ka, Datu Pula. Ang iyong pangalan ay bukang bibig kahit saan lugar kami magtungo. Lahat sila ay humahanga sa pamamaraan mo sa pamumuno. Kaya naisipan ko na ang inyong barangay ang sunod naming hatiran ng tulong. Hindi muna nagsalita si Datu Pula. Matiim niyang tinignan si Manggubat at pilit niyang pinakiramdaman kung totoo ba ang mga sinabi nito. Maya-maya pa ay lumapit si Bagwis kay Datu Pula at bumulong. Datu Pula, sa aking palagay ay hindi sila kalaban. Baka nga totoong tulong ang hatid nila sa atin at hindi pakikipagdigma. Malay mo, matulungan pa nila tayo sa sandaling sumalakay dito, mga halimaw. Bilang panimula, ay hayaan mong ipakita namin sa iyo ang aming handog. Inutusan ni Manggubat ang mga kasama nito na ibaba sa bangka ang mga dala ng mga ito. Pinagmasdan ni Datu Pula ang bawat kilos ng mga tauhan ni Manggubat. Mula sa bangka, nagsimula ng bumaba ang ilan sa mga yon, nadala ang ilang sisidlan na gawa sa pinakinis na kawayan. Isa-isang inilapag ang mga yon sa paanan ni Datu Pula. Sabay-sabay na binuksan ng mga kasama ni Manggubat ang sisidlan. Meron doong mga tela, alak, mga pinatuyong karne, at ang maliit na sisidlan ay naglalaman ng alas na yari sa ginto. Tanggapin mo ang aking munting alay sa iyo, Datu Pula. Ito ay pauna pa lang sa maaari kong ibigay na tulong sa inyo. Hindi ako basta-basta nadadala sa mga handog. Sa ngayon, ay nais muna kitang makausap, Manggubat, kasama ang namumuno sa aking hukbo na si Bagwis. Isang karangalan sa akin na kayo ay makausap, Datu Pula. Pinasunod ni Datu Pula si Manggubat sa kanyang kubol. Kasabay niyang naglalakad si Bagwis habang nasa likod nila si Manggubat. Pagdating nila sa kubol ni Datu Pula, ay naupo sila sa kawayang sahig. Dinulutan ito ni Bagwis ng mainit na salabat at doon na sila nagsimulang mag-usap. Paumanhin sa uri ng pagsalubong ko sa inyo, Manggubat. Kami ay nag-iingat lamang dahil sa mga mananakop. Gaya ng aking tinurang kanina, ay naiintindihan ko. Alam ko na kayo ay nag-iingat lamang. Wala kami rito para manakop, kundi para tumulong. Ano-ano naman tulong ang inyong maibibigay sa amin, Manggubat? Edukasyon. May mga kasama ako na kayang turuang magbasa ang mga bata at ang iba pa nais matutong magbasa. Kapag may kaalaman, ang mamamayan sa isang barangay ay magdadalawang isip ang mga mananakop na angkinin ang barangay na yun dahil iisipin nila na matatalino ang mga taong nakatira dito. May kakayahan din kami sa pagtatayo ng mas matibay na mga kubol. Mas magiging maunlad ang inyong barangay kung matitibay ang tirahan ng mga tao rito. Magtuturo rin kami ng epektibong estratehiya sa pangangaso, pangingisda at pagtatanim. Tumango-tango si Datu Pula. Ang totoo ay maganda ang lahat ng mga sinabi ni Manggubat, lalo na sa edukasyon. Marami sa mga tao sa barangay nila ang hindi marunong magbasa at magsulat. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido sa mga sinabi ni Manggubat, kaya humingi siya ng opinyon mula kay Bagwis. Bagwis, ano sa palagay mo? Tatanggapin ba natin ang tulong na inaalok ni Manggubat? Sa aking palagay, ay nararapat na tanggapin natin, Datu Pula. Wala akong nararamdamang masama sa pagdating nila. Malaki ang may tutulong nila sa atin. Muling tumingin si Datu Pula kay Manggubat. Kung akin tatanggapin ang tulong nyo, ano naman ang magiging kapalit? Wala kaming hinihinging kapalit, Datu Pula. Ang aming pagtulong
ay bukal sa aming mga puso. Kung ganun, ay tinatanggap ko na ang inyong tulong. Ngunit sa oras na may nakita akong mali o masama sa inyong ginagawa, ay kamatayan ang inyong sasapitin. Nagkakaintindihan ba tayo? Naiintindihan ko, mahal na dato. Maraming salamat. Inilahad ni Mang Gubat ang isang kamay at walang pag-aalinlangan na tinanggap naman yun ni Datu Pula. Kinabukasan ay agad na ipinag-utos ni Datu Pula ang pagpapatayo ng mga kubol sa silangang bahagi ng barangay na may sapat na distansya mula sa mga tahanan ng kanyang mga nasasakupan. Kumilos ang buong komunidad upang magtulong-tulong sa pagkuha ng mga kawayan. Bumuo ang mga ito ng haligi. Ang mga kababaihan naman ay gumawa ng pawid para sa bubong. Sa loob ng ilang araw ay natapos na ang 6 na may kalakihang kubol para kina Mang Gubat. Agad namang ginawa ni Mang Gubat ang mga ipinangako nito kay Datu Pula. Nagsimulang turuan ng mga kasama nito ang mga bata na magbasa at magsulat. Tinuruan din ng mga ito ang ilan sa ibang paraan ng pangangaso at pangingisda, habang si Mang Gubat ay personal na kinausap ang mga magsasaka at nagbigay ito ng mungkay tungkol sa pagtatanim. Lahat ng yun ay nasaksihan ni Datu Pula at hindi niya maikakaila na masaya siya sa pagbabagong nangyayari sa kanilang barangay simula nang dumating sina Mang Gubat. Alam niya na kapag nagtagal pa roon sila Mang Gubat ay mahihirapan na ang mga mananakop na sakupin ang kanilang barangay. Isang gabi, isang espesyal na pagdiriwang ang naganap sa barangay ni Datu Pula. Ang selebrasyon na yon ay inihandog ni Datu Pula kina Mang Gubat bilang pasasalamat sa napakaraming tulong na ibinigay nito sa kanila. Sa gitna ng malawak na liwasan ay umuugong ang musika mula sa tambol at kudyapi habang may mga kabataang sumasayaw. Sa isang gilid ng liwasan, nakaupo si Datu Pula sa isang mataas na upuang yari sa punong kahoy. Katabi niya si Mang Gubat na nakasuot ng marangyang balabal. Sa kabilang tabi naman ay naroon si Bagwis. May ngiti si Datu Pula habang pinagmamasdan ang kasiyahan. Sa gitna ng gabi ay inihain na ang mga inihaw na isda, karne ng baboy damo at mga bangak ng alak. Sinalina ng alak ni Bagwis ang mga baso nila na yari sa katawan ng kawayan. Magkakasabay na ininom nilang 3 yon. Napakasarap ng alak na ito. Manamis-namis. Hindi gaya ng mga alak na aking natikman. Ang alak na yan ay tinatawag naming basi. Gawayan sa tubo, kaya may tamis kang malalasahan. Hayaan mo, at sa paglisan nyo sa aming barangay, ay bibigyan kita ng ilang banga ng basi. Maraming salamat kung ganoon, Datu Pula. At maraming salamat din sa selebrasyong ito na inialay mo para sa amin ng aking mga kasamaan. Ngunit sa totoo lang, ay hindi nyo na kailangan magsagawa ng ganitong uri ng selebrasyon. Hindi kami humihingi ng kahit na anong kapalit sa aming ginagawa. Hayaan mo lang kaming pasalamatan kayo sa paraang alam namin. Isa pa, Mang Gubat, napakaliit na bagay ng selebrasyon na ito kumpara sa laki ng tulong nyo, lalo na sa aking nasasakupan. Masasabi ko na kayo ay hulog sa amin ng langit. Nakakataba naman ng puso ang iyong mga tinuran, Datu Pula. Ang mga salitang yan ay sapat ng kabayaran sa pagtulong namin sa inyo. Nagpatuloy ang pag-inom nila ng alak habang masayang nag-uusap. Nang makalimang baso na si Datu Pula, ay nakaramdam na siya ng konting pagkahilo. Sanay siya sa pag-inom ng basi, ngunit tila iba ang epekto nun sa kanya nung gabing yun. Sasalinan sana ulit ni Bagwis ng alak ang baso niya, ngunit agad niyang hinawakan ang braso nito. Tama na Bagwis. Nakakaramdam na ako ng pagkahilo. Hindi yata ako naniniwala sa iyong sinabi, Dato. Ikaw, may hilo sa basi. Hindi ba't kahit isang banga ay nauubos mo nang hindi ka nakakaramdam ng pagkalasing? Binibiro mo yata ako, Datu Pula. Nagsasabi ako ng totoo, Bagwis.
Nahihilo na talaga ako. Hindi ko mawarian kung bakit ang bilis umepekto sa akin ngayon ng alak. Marahil siguro ay dahil sa pagod ko. Ngunit minsan ka lang mag-inom, Dato. Hayaan mo ang iyong sarili na magsaya ngayong gabing ito. Tama naman si Bagwis, Dato Pula. Samahan mo muna kaming mag-inom. Wala nang nagawa si Dato Pula kundi ang tumango. Hinayaan niya si Bagwis na muling lagyan ng alak ang kanyang baso. Dire-diretso niya yung tinungga at malakas na tumawa. Patuloy pa rin ang pag-iinom nilang tatlo hanggang sa natapos na ang kasiyahan. Halos wala nang natatandaan si Dato Pula sa mga nangyari dahil sa labis na pagkalasing. Ngunit malinaw sa kanyang alaala na inihatid siya ni Bagwis at Manggubat sa kanyang kubol. Nang nakahiga na si Dato Pula sa banig, ay umalis na si Bagwis at Manggubat. Agad siyang nakatulog at isang napakasamang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa panaginip ni Dato Pula ay sinalakay daw ng mga aswang ang barangay nila. Marami ang namatay na mga tao. Kitang-kita niya rin kung paanong nilapa ng mga aswang ang mga tao habang siya ay nasa gitna at hindi makagalaw. Pagsapit ng umaga, nagising si Dato Pula sa matinding sikat ng araw na tumatagos sa kanyang bintana. Masakit ang ulo niya nang tumayo siya. Nag-inat siya ng katawan at bigla siyang natigilan nang makarinig siya ng iyakan sa labas ng kanyang kubol. Nagmadali siyang lumabas at sumalubong sa kanya ang napakaraming tao na nag-iiyakan sa labas. Biglang lumapit sa kanya si Bagwis na may natuyupan dugo sa katawan. Bagwis, anong ibig sabihin nito? Anong nangyari? Bakit nag-iiyakan ng mga tao at may dugo ang iyong katawan? Dato Pula, kagabi, matapos ka naming iatid ni Manggubat sa iyong kubol, ay sinalakay tayo ng mga aswang. Marami ang namatay, Dato Pula. Ano? Paano yun nangyari? Bakit hindi mo ako ginising? Dinubukan kitang gisingin, ngunit matindi ang pagkakalasing mo. Kahit ang pagmulat ng iyong mga mata, hindi mo magawa. Patawarin mo ako, Dato Pula. Hindi ko nagawang iligtas sa mga tao. Masyadong malalakas sa mga aswang at napakarami nila. Kahit tinulungan tayo ni Manggubat, ay wala pa rin tayong naging laban sa puwersa nila. Naluluwang tinignan ni Dato Pula ang mga taong nasa kanyang harapan. Nagulat siya nang may isang babaeng sumigaw at sinisi siya kung bakit maraming tao ang namatay. May nagtanong pa kung nasaan si Dato Pula habang pinapatay ng mga halimaw ang mahal nila sa buhay. Hindi nakapagsalita si Dato Pula ng mga sandaling yun. Nais niyang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Si Bagwis ang humarap sa mga taong nagagalit nang mapansin nito na nakatulala si Dato Pula. Sandali lang mga kanayon! Huwag nating sisihin ang ating dato sa nangyari. Ang pagsalakay ng mga halimaw na tinatawag na aswang ay hindi kagustuhan ni Dato Pula at wala siyang kontrol sa mga bagay na yon. Mas mainam siguro na magsiuwi na muna kayo sa inyong mga tahanan at asikasuhin niyo muna ang katawan ng mga namatay niyong mahal sa buhay. Inalalayan ni Bagwis si Dato Pula pabalik sa loob ng kanyang kubol dahil nakatulala pa rin siya. Pagkaupo niya sa sahig ay ikinuha siya ni Bagwis ng inuming tubig. Tinanggap niya yon, ngunit hindi niya ininom. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Bagwis. Kung hindi ko hinayaan ang aking sarili na malasing, ay magigising sana ako nung nagkaroon ng kaguluhan. Kaibigan Dato Pula, kung ang alak ang sisisihin mo, ay ako ang dapat na sisihin mo. Ako nagpamulit na painumin ka ng alak kahit sinabi mo na nahihilo ka na. Ngunit kahit na anong pilit mo, kung patuloy sana akong tumanggi, ay hindi ako malalasing ng sobra. Walang dapat sisihin kundi tanging ako lamang. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sigurado ako na kung nasan man ang aking ama, ay ikinahihiya niya ako ngayon. Wala akong kwentang pinuno. Napaka-irresponsable ko, Bagwis. Hindi na napigil pa ni Dato Pula ang kanyang mga luha. Kumawala na yon at wala na siyang pakialam kahit nakita siya ni Bagwis na umiiyak. Sa pagkakataon na yon ay dumating si Manggubat. May sugat ito sa pisngi at maging ang kasuotan nito ay may bahid ng dugo. Dato Pula, galing ako sa liwasan.
Tinulungan ko ang mga tao na tipunin doon ang mga bangkay na namatay sa pagsalakay ng mga halimaw. Tumayo si Dato Pula at gamit ang kamay ay pinunasan niya ang kanyang luha. Magtutungo ko sa liwasan. Kailangan magpakita ko sa mga tao. Dapat ay makiramay ako sa kanila. Ngunit sa tingin ko ay hindi magandang gawin mo yan sa ngayon, Dato Pula. Nakita mo ang galit ng mga tao kanina sa'yo. Sa ngayon ay sarado pa ang kanilang isipan. Kapag bumaba na ang emosyon nila, ay saka mo sila kausapin. Wala na nga ako nung sumalakay ang mga aswang. Tapos wala pa rin ako habang sila'y nagluluksa. Pupuntahan ko sila, Bagwis. At hindi mo ako mapipigilan. Wala nang nagawa si Bagwis nang lumabas si Dato Pula sa kanyang kubol. Dire-diretso siyang naglakad habang nakasunod sa kanya sina Bagwis at Manggubat. Habang naglalakad ay hindi nakaligtas kay Dato Pula ang galit na tingin ng mga tao sa kanya. Ang mabilis na paghakbang niya ay unti-unting bumagal. Ramdam niya ang pagkadismaya ng mga tao dahil sa hindi niya nagawang iligtas ang mga nasasakupan niya. Mas lalo pang nanlumo si Dato Pula nang makita niya ang ilang kubol na nagiba at ang sariwang dugo sa lupa. Hindi niya maisip kung gaano katakot ang mga tao kagabi habang nananalasa ang mga aswang. Pagdating sa liwasan ay doon na tuluyang nadurog ang puso ni Dato Pula nang makita niya ang mga nakahanay na bangkay. Maraming mga nag-iiyakan, may mga nawalan ng malay, habang ang iba naman ay tahimik na lumuluha. Hakbang sana si Dato Pula palapit sa mga tao, ngunit isang lalaki ang humarang sa kanya na matalim ang tingin. Ano ginagawa mo dito, Dato Pula? Wala ka nung kailangan ka namin. Huli ka na sa pagdating mo. Tumigil ka, lalaki. Huwag mong kausapin ang dato ng ganyan. Gusto mo bang ikaw ay maparusahan? Hayaan mo siya, Bagwis. Naiintindihan ko ang galit niya sa akin. Patawarin mo ko. Patawarin niyo akong lahat. Kagabi ay hindi ako nagising dahil sa kadahilanang ikaw ay lasing. Anong klase kang pinuno, Dato Pula? Pinaghanda mo ang mga mandirigma sa pakikipaglaban, ngunit ikaw mismo hindi naging handa nung sinalakay tayo ng mga halimaw. Habang pinapatay ang mga tao, ay mahimbing kang natutulog dahil sa ikaw ay nagpakalunod sa alak. Naturingan kang may pambihirang lakas, ngunit hindi mo nagamit ang lakas mo upang protektahan kaming lahat na nasasakupan mo. Pakiramdam ni Dato Pula ay nawalan siya ng lakas ng mga sandaling yun. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil parang palaso na tumarak sa kanyang puso ang salita ng lalaking yun. Hindi na niya ipinilit pa ang sarili na makiluksa sa mga tao at marahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kubol. Sa mga sumunod na araw ay mas lalong naramdaman ni Dato Pula ang panlalamig ng mga tao sa kanya. Tahimik ang mga yon sa tuwing nakikita siya at tila wala nang may nais na siya ay kausapin. Kapag dumadaan siya, ay may mga tumatalikod at umiiwas ng tingin sa kanya. Alam ni Dato Pula ang dahilan ng lahat ng yon. Wala siya nang mangyari ang paglusob. Marami ang nasaktan at may mga namatay. Wala siya roon para pangunahan ang pagtatanggol sa mga tao. Gabi-gabi ay hindi nakakatulog ng maayos si Dato Pula. Palagi niyang iniisip kung saan ba siya nagkulang. Pakiramdam niya ay binigo niya ang lahat at hindi niya na masabi na karapat dapat pa niyang pamunuan ang kanilang barangay. Isang gabi, nagdesisyon si Dato Pula na mag-ikot sa kanilang barangay. Hindi niya maintindihan kung bakit meron siyang pakiramdam na may masamang mangyayari. Inihanda na niya ang espada ng kanyang ama. Isinabit niya yon sa bewang nang biglang dumating si Bagwis at nagtaka ito nang mapansin na paalis siya. Saan ang iyong tungo, Dato Pula? Gabing-gabi na. Ngunit tila ikaw ay susugod sa isang digmaan. Iikot ako sa ating barangay. Masama ang pakiramdam ko, Bagwis. Parang merong masamang mangyayari. Nag-iikot na ang ilang mandirigma. Hayaan mo na sila na gawin ang kanilang tungkulin. Sinisiguro nila kung aatake muli ang mga aswang, ay nakahanda sila.
May tungkulin din ako sa ating lugar, Bagwis. Isa na roon ang protekta ng lahat ng nakatira dito. Hindi pwedeng wala na naman akong gawin. Gusto kong ipakita sa mga tao na kaya ko silang ipagtanggol. Nais kong bumawi sa kanila. Kung yan ang nais mo, ay hindi na kita pipigilan, Dato Pula. Hayaan mo kung samahan ka sa iyong pag-iikot. Hindi na kailangan, Bagwis. Kaya ko na itong mag-isa. Samahan mo na lamang ang iba. Pamunuan mo sila. Sigurado ka ba, mahal na Dato? Oo, Bagwis. Sigurado ako. Sige na. Mauuna na ako. Mag-iingat ka sana, Bagwis. Mag-iingat rin ho kayo, Dato Pula. Nilisan na ni Dato Pula ang kanyang kubol. Habang naglalakad, ay naisip niya na maaaring sa mismong barangay umiikot sina Bagwis. Kaya nagdesisyon siya na sa gubat siya umikot upang masiguro niya na walang aswang na nagtatago doon. Mag-isang pumasok si Dato Pula sa kagubatan. Maliwanag ang sikat ng buwan, kaya kahit paano ay nakikita niya ang paligid. Hindi yun ang unang beses na naglakad siyang mag-isa sa kagubatan. Ngunit ngayon ng sandaling yun ay may kung anong bigat ang hangin na parang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang espada at inihanda niya ang sarili sa anumang panganib. Hanggang sa may narinig siyang pag-angil na tila mula sa isang mabangis na hayop. Huminto siya at nakiramdam sa paligid. May tao ba dyan? Kung sino ka man, lumabas ka at magpakita sa akin! Mula sa likuran ng mga puno ay sabay-sabay na lumabas ang mga aswang. Lahat ay nakatingin kay Dato Pula na parabang isa siyang masarap na putahe. Tuluyan nang hinugot ni Dato Pula ang espada mula sa kaluban. Sumugod ang unang aswang at mabilis na sinalag ni Dato Pula ang pag-atake na yun gamit ang kanyang espada. Isang mabilis na hiwa sa leeg ng aswang ang pinatikim niya rito at bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Sumunod pa ang dalawa at sa isang ikot ng kanyang katawan ay naputol ang braso ng isa at nahati ang katawan ng ikalawa. Ngunit hindi tumigil ang pagdating ng mga halimaw. Pinalibutan siya ng higit sa 10 at sabay-sabay na umatake ang mga yon. Napilitan siyang umatras habang patuloy sa pagsalag at pagsaksak. Sa isang iglap, isang aswang ang nakalapit kay Dato Pula at sinunggaban ang kanyang braso. Nabitiwan niya ang kanyang espada. Tumilapon yon sa damuhan at nawala na yon sa kanyang paningin. Sa kabila ng kawalan ng sandata, ay hindi pinanghinaan ng loob si Dato Pula. Alam niya na sa pagkakataon na yon ay kailangan niya nang gamitin ang kanyang pambihirang lakas. Kung inaakala niyo na matatalo niyo ako dahil sa wala sa akin ang aking espada, ay nagkakamali kayo! Iniunat ni Dato Pula ang kanyang hintuturo at hinlalato. Sinugod niya ang isang aswang at gamit lamang ang 2 daliri ay sinaksak niya yon sa dibdib. Bumaon sa katawan ng aswang ang kanyang daliri. Isa-isa niyang tinumba ang mga aswang gamit ang kanyang daliri at pambihirang lakas. Sinaksak niya ang mga yon sa leeg, sa mata, sa tiyan at sa dibdib. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay isang aswang ang matagumpay na nakalapit sa likuran ni Dato Pula. Mariin siya nitong kinagat sa balikat. Napasigaw si Dato Pula at agad na siniko ito ng malakas, pero sinundan pa yon ng iba pang aswang. Kinalmot at kinagat siya ng mga yon sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nadulas na siya sa sarili niyang dugo hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa malamig na lupa. Halos hindi na siya makahinga sa dami ng kanyang sugat. Nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Nanginginig na ang kanyang katawan at ramdam na ramdam niya ang bigat ng bawat sugat na kanyang tinamo. Sa ilalim ng mga bituin at buwan, habang nakapalibot ang mga aswang sa kanya, ay unti-unting pumikit ang mga mata ni Dato Pula at tuluyan na siyang niyakap ng kadiliman. Sa pagkawala ng malay ni Dato Pula, ay inakala niyang yun na ang kanyang katapusan. Inisip niya na wala na siyang magagawa upang protektahan ang mga mamamayan ng kanyang barangay laban sa aswang. Alam niya na sa pagkakataon na yon
ay binigo niya ang kanyang ama sa pagtitiwala nito na ipasa sa kanya ang pamumuno bago yun binawian ng buhay. Ngunit tila may plano pa ang lumikha kay Dato Pula dahil isang araw ay bigla siyang nagising. Napasinghap siya kasabay ng pagbukas ng kanyang mga mata sa isang hindi pamilyar na kubol. Nasaan ako? Anong lugar to? Iginala niya ang paningin sa paligid upang maghanap ng pamilyar na bagay, ngunit wala siyang nakita. Sinubukan niyang bumangon, ngunit mabigat ang kanyang katawan at kahit konting galaw lang ay may nararamdaman siyang masakit. Hanggang sa isang matandang lalaki na may dalang mga dahon ang pumasok sa kubol. Agad yung nakilala ni Dato Pula. Walang iba kundi si Amang Ato. Tila nagulat ito nang makitang gising na siya at nabitiwan nito ang mga hawak nitong dahon. Nagmamadali itong humakbang palapit at dinama ang noo ni Dato Pula. Salamat naman at nagising ka na, mahal na Dato. Ang akala ko ay babawian ka na ng buhay. Amang Ato, paano po ako napunta dito? Ang huli ko pong naaalala ay sinalakay ako ng napakaraming aswang at napatay nila ako. Hindi ka nila napatay, mahal na Dato. Dahil buhay ka. Andito ka sa aking kubol. Dito ka namin dinala ni Oryang nang matagpuan ka niya sa kagubatan. Si Nanang Oryang? Opo, mahal na Dato. Ayon sa kanya, ay sinundan ka niya nung gabi na sinalakay ka ng mga aswang at nasaksihan niya kung paano ka nila pinagtulungan. Hindi kanya nagawang tulungan dahil sa takot. Nang iwanan ka ng mga aswang at inakala nilang patay ka na, ay saka ako tinawag ni Oryang upang magpatulong. Nagkasundo kami na dito ka muna pansamantala sa aking kubol. Maraming salamat po sa inyo ni Nanang Oryang. Utang ko po sa inyo ang aking pangalawang buhay. Ngunit kailangan ko na pong bumalik sa aking barangay. Kailangan po ko rin ng aking nasasakupan. Tinubukang bumangon ni Dato Pula, ngunit hindi niya talaga kaya. Tinatalo siya ng kirot ng mga sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Dato Pula. Sariwa pa ang mga sugat mo. Matatagalan pa bago gumaling ang mga yan dahil masyadong malalalim. Mas makakabuti po kung magpahinga ka na muna at hayaan mo kung gamutin ka. Hindi maaaring nandito lamang ako, Amang Ato. Dapat ay makita ko ng mga tao sa aking barangay. Kailangan kong bumawi sa kanila sapagkat napakalaki ng aking pagkukulang sa kanila. Mahal na Dato, ikinalulungkot ko. Ngunit sa ngayon ay hindi kita hayaan na umalis sa iyong kalagayan. Isa pa, marami na ang nagbago sa nakalipas na mga araw, lalo na sa inyong barangay. Mga araw? Anong ibig mong sabihin, Amang Ato? At anong pagbabago ang iyong tinutukoy? Sa aking palagay, ay mas makabubuti kung si Oryang na lamang ang magpaliwanag sa inyo. Tatawagin ko muna siya at ikukuha ko na rin ikaw ng makakain at inumin. Hindi na naging mapilit pa si Dato Pula. Naisip niya na mas alam ni Amang Ato ang kalagayan ng kanyang katawan dahil matagal na itong albularyo. Nang umalis si Amang Ato, ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Dato Pula. Labis siyang nabahala sa sinabi ni Amang Ato na pagbabagong nangyari sa kanyang barangay. Hindi nagtagal ay bumalik si Amang Ato kasama si Oryang. Bakas sa mukha ni Oryang ang kasiyahan nang makita si Dato Pula. Umupo si Nanang Oryang sa tabi ng nakahigang si Dato Pula. Mahal na Dato, dinidig ng lumikha ang aking panalangin. Buhay ka! Buhay ka, Dato Pula! Nanang Oryang, nais kong malaman kung anong sinabi ni Amang Ato na pagbabago sa ating barangay. Hindi agad nakapagsalita si Nanang Oryang. Halatang nag-iipon ito ng lakas ng loob bago magsalita. Magsalita ka, Nanang Oryang. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Ano nangyayari sa ating barangay? Mahal na Dato, ikinalulungkot ko. Ngunit tuluyan ang nasakop ng mga aswang ang ating barangay. Sila na ang naghahari doon at wala na sa inyo ang kontrol
sa barangay na inyong pinamumunuan. Hindi totoo yan, Nanang Oryang. Imposible. Nagawa yun ng mga aswang sa loob lamang na magdamag. Ngunit mahal na dato, halos 5 araw ka nang hindi nagigising. Hindi namin alam kung magigising ka pa. Pero hindi kami bumitaw ni Amang Ato. Ginamot ka namin at umasa kami na mabubuhay ka. Kaya hindi namin inilibing ang iyong katawan. Nanlamig si Dato Pula sa kanyang narinig at nanginig ang buong katawan niya. 5 araw akong walang ulirat. Siyang tunay, mahal na dato. 5 araw kang nakahiga rito at hindi nagigising. Nang mawala ka sa ating barangay, ay sinamantala ng mga aswang ang pagkakataon na yon para sakupin ang ating barangay. At alam kong mabibigla ka kapag sinabi ko kung sino ang pinuno ng mga aswang na ito. Sino, Nanang Oryang? Sino? Sino ang pinuno ng mga aswang? Sabihin niyo! Siya ay walang iba, kundi si Manggubat. Si Manggubat ang pinuno ng mga aswang, Dato Pula. Sa aking tingin, ay nilinlang niya kayo. Kinuha ang inyong loob upang madali nila kayong mapatay o mapatalsik sa inyong pamumuno. Sa ngayon, ay inaalipin nila ang mga tao at pinapatay ang ilan bilang pagkain ng mga aswang. Hayop siya! Napakagaling niyang magpanggap. Hindi pala siya isang kakampi, kundi isang mananakop na aswang. Babawiin ko ang barangay natin sa kanya. Hindi ako makakapayag na magtagal ito sa mga kamay niya. Si Bagwis, Nanang Oryang. Nasaan si Bagwis? Kailangan ko ang tulong niya. Siyang makakatulong sa akin sa paglaban sa mga aswang. Kailangan ko siya makausap, Nanang Oryang. Natahimik muli si Nanang Oryang na labis na ikinabahala ni Dato Pula. Bakit bigla ka na nahimik, Nanang Oryang? May nangyari ba kay Bagwis? Pinatay ba siya ng mga aswang? Sana nga ay pinatay na lang siya ng mga aswang. Dahil alam ko na mas matatanggap mo yon, Dato Pula. Buhay na buhay si Bagwis at naroon siya sa ating barangay. Alam kong magiging masakit ito sa inyo. Ngunit umanib na si Bagwis sa mga aswang. Ginawa siyang kanang kamay ni Manggubat dahil tinulungan ni Bagwis si Manggubat na sakupin ang ating barangay. Mabuti na nga lang at nagawa kong makatakas doon dahil kung hindi ay panigurado, napapatayin din nila ako. Hindi. Hindi maaari ito. Paano ito nagawa sa akin ni Bagwis at sa ating mga tao? Bakit niya tayo tinraidor? Matalik kami magkaibigan, Nanang Oryang. Alam niyo yan. Iba ang nagagawa kapag ang tao ay uhaw sa kapangyarihan, mahal na dato. Marahil ay nasilaw si Bagwis sa ipinangako sa kanya ni Manggubat. Pakiramdam ni Dato Pula ay namatay siya ng sandaling yun matapos malaman ang mga nangyari sa panahon na siya ay walang ulirat. Napakasakit para sa kanya ang ginawa ng matalik niyang kaibigan na si Bagwis. Sa lahat ng tao, ito ang pinakahuli na alam niyang magtatraidor sa kanya. Itinuring niya itong parang tunay na kapatid. Kaya hindi niya lubos maisip kung anong pumasok sa utak ni Bagwis at umanib ito sa puwersa ng mga mananakop na aswang. Sa mga lumipas na araw ay unti-unting natanggap ni Dato Pula na wala pa siyang kakayahan na harapin sina Manggubat dahil sa kanyang kalagayan. Hinayaan niya sina Amang Ato at Nanang Oryang na gamutin siya. Bawat patak ng langis at pagpahid ng dinurog na halamang gamot sa kanyang mga sugat ay may dalang hapdi, ngunit tinatanggap niya yon bilang paalala ng kanyang pagkatalo at ng kanyang muling pagbangon. Malinaw sa isip ni Dato Pula ang kanyang layunin na kailangan niyang bumangon at muling lumakas. Hindi siya maaaring manatiling nakahiga habang pinipinsala ng mga aswang ang kanyang nasasakupan. At nangako siya sa kanyang sarili na hindi magtatagal ay pababagsakin niya ang mga mananakop na aswang at babawiin niya ang dapat ay sa kanila ng kanyang mga mamamayan. Makalipas ang ilang araw, ay unti-unti na ngang naghilom ang mga sugat ni Dato Pula. Nagagawa na rin niyang makatayo at maglakad-lakad. Ngunit hanggang sa labas lang siya ng kubol ni Amang Ato dahil iniiwasan nila
na may makakita sa kanyang ibang tao. Hindi pwedeng makarating kina Manggubat at Bagwis na buhay pa ang Datu. Dahil kapag nalaman ng mga ito na buhay pa siya at kung nasaan siya, ay may posibilidad na ang barangay naman ni Naamang Ato ang manganganib. Nalalaman ni Datu Pula ang nangyayari sa kanilang barangay sa pamamagitan ni Naamang Ato at Nanang Oryang. Ang mga ito ang nagkikwento sa kanya ng mga kaganapan doon. Gaya na lamang ng hapon na yon, nakaupo si Datu Pula sa banig sa loob ng kubol ni Amang Ato nang pumasok ang matandang lalaki na may dalang balita sa kanya. May bago ho ba kayong balita sa akin, Amang Ato? Meron, Datu Pula, at hindi maganda ang aking ibabalita. Sa sitwasyon nating lahat ngayon, ay hindi na ako umaasa na magandang balita. May nakapagsabi sa akin na nagsisimula na sumalakay ang mga mananakop na aswang sa ibang barangay. Ang akin sa panta ay plano nilang sakupin ang buong bansa. At kapag nangyari yun, ay paniguradong babagsak tayong lahat. Kung ganun, ay nararapat lang na pabagsakin ko agad si Manggubat bago pa niya masakop ang ibang barangay. Mas lalong lalakas ang puwersa nila habang dumadami ang barangay na kanyang nasasakop. Tama ka, mahal na Datu. Sa ngayon, ay ikaw na lamang ang pag-asa naming lahat. Ngunit kailangan niyo pang magpalakas. Kahit hilom na ang mga sugat mo, ay hindi ito indikasyon na kaya mo nang makipaglaban muli. Nauunawaan ko po, Amang Ato. Malinaw na ang aking pag-iisip at hindi ako susugod ng di pa ako ganap na malakas. Ayoko muling matalo ng mga aswang. Hindi na ako papayag na magwagi sila ulit laban sa akin. Marahang tumango si Amang Ato bilang pagsang-ayon nito. Sa kabila ng pagkatalo noon ni Datu Pula sa mga aswang, ay malakas pa rin ang paniniwala niya na aayon pa rin sa kabutihan ang pagkakataon. At hindi magtatagal ay muling babalik sa normal ang kanilang mga buhay. Dumating ang araw na naramdaman ni Datu Pula na tuluyan ang bumalik ang kanyang lakas. Pero hindi yun naging dahilan para agad siyang sumabak sa digmaan laban sa mga aswang na mananakop. Alam niya na kailangan niya ulit linangin ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Kaya naman, madaling araw pa lang, ay gising na si Datu Pula. Lumalabas siya ng kubol habang tanga ng isang matalim na itak. Dahil sa paniniwalang tuluyan nang nawala na ang espada ng kanyang ama at naisip niyang itak muna ang kanyang gagamitin. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, ay palaging nagsasanay si Datu Pula. Kahit pa meron siyang kakaibang lakas, ay ayaw niyang maging kampante, lalo na't napagtanto niya na hindi basta-bastang kalaban ang mga aswang. Hindi na siya papayag na maulit muli ang pagkagapi niya sa mga aswang at ipapakita niya sa mga ito kung ano ang kaya niyang gawin para lang bawiin ang barangay na sinakop ni Manggubat. Isang umaga, matapos ang nakakapagod na pagsasanay, ay naupo si Datu Pula sa nakausling ugat ng malaking puno. Tagaktak ng pawis ang kanyang matipunong katawan. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya sina Nanang Oryang at Amang Ato. Napansin niya ang isang mahabang bagay na nakabalot sa pulang tela na dala ni Nanang Oryang. Sabay na bumati at nagbigay ng paggalang ang dalawang matanda sa mahal na Datu. Mahal na Dato, ano na po ang lagay ng inyong pagsasanay? Maayos na po, Nanang Oryang. Pakiramdam ko ay handa na ako anumang oras. Kailangan ko lamang malaman kung kailan ang tamang oras ng aking pagsalakay. Kung kailangan niyo po ng tulong, ay sasabihan ko ang aming Datu upang matulungan ka, Datu Pula. May mga hukburin kami na nakahandang tumulong sa inyo kung kinakailangan. Ngayon pa lang, ay iparating mo na ang aking pasasalamat sa inyong Datu. Amang Ato, hindi ko to kakayanin na mag-isa. Kaya malaking bagay kung mayroong tutulong sa akin. Humakbang si Nanang Oryang, papalapit kay Datu Pula. Mahal na Dato, may isa pang maaaring makatulong sa inyo. Tanggapin mo ang bagay na ito. Inabot ni Nanang Oryang ang bagay na nakabalot sa pulang tela at nagtatakang tinanggap naman yun ni Datu Pula. Inalis niya ang pulang tela
at nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman niya na yon ang espada ng kanyang ama. Hindi makapaniwalang napatingin si Datu Pula kina Nanang Oryang at Amang Ato. Ang espada ng aking ama! Paano niyo po ito nakuha? Ang buong akala ko nawala na ito. Nakita namin yan sa gubat kung saan kasi nalakay ng mga aswang. Kinuha namin ang espadang yan dahil alam naming pamana pa yan ng inyong ama. Tumayo si Datu Pula at bahagyang yumukod sa dalawang matanda. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Nanang Oryang at Amang Ato. Napakalaki po ng tulong niyo sa akin. Sa kabila ng aking pagkatalo sa mga aswang, ay hindi kayo nawalan ng paniniwala sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Dahil hindi kaya burahin ng isang beses na pagkakamali ang magagandang bagay na iyong nagawa, Datu Pula. Saksi ako sa iyong paglaki at nakita ko ang kabutihan sa iyong puso gaya ng iyong ama. Kaya hindi ka namin iiwanan sa laban na ito. Hindi man namin kayang humawak ng sandata, ay tutulong kami sa iyo sa paraang alam namin. Naluha si Datu Pula sa sinabing yon ni Nanang Oryang. Tinapik naman ni Amang Ato ang balikat ni Datu Pula. Mas lalong lumakas ang loob niya dahil nasa kanya ng muli ang sandatang ipinamana sa kanya ng yumao niyang ama. Pakiramdam niya tuloy ay kasama niya pa rin ang tatay niya sa nalalapit niyang pagharap sa mga mananakop na aswang. Sa kabila ng pagbalik ng lakas ni Datu Pula at ng espada ng kanyang ama, ay hindi niya kayang itanggi ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi sa pisikal, kundi sa loob ng kanyang puso. Sa tuwing naiisip niya ang pagtataksil na ginawa ng matalik niyang kaibigan na si Bagwis sa kanya, ay hindi niya maiwasang masaktan. Isang umaga, hindi napigilan ni Datu Pula na magtungo sa kanilang barangay upang personal niyang makita ang kalagayan ng mga tao roon. Nagtakip siya ng balabal sa muka upang walang makakilala sa kanya. Isinabit niya sa bewang ang espada. Paglabas niya ng kubol, ay sinalubong siya ni Amang Ato. Mahal na Datu, saan po ang inyong tungo? Amang Ato, sa aming barangay. Sisilipin ko lamang ang nangyayari roon. Ngunit mahal na Datu, mapanganib ko may makakakilala sa iyo. Kaya nga po ako naglagay ng balabal sa aking muka. Huwag ka mag-alala, Amang Ato. Mag-iingat ako at sisiguraduhin kung walang makakakilala sa akin o makakakita sa akin. Babalik din ako rito mamayang tanghali. Mukhang hindi na nga kita mapipigilan. Kung ganun, ay mag-iingat ka, mahal na Datu. Salamat po sa inyo, Amang Ato. Hindi na nagsayang pa ng sandali si Datu Pula. Agad siyang naglakad patungo sa kanilang barangay. Dumaan siya sa gubat upang walang makakita sa kanya. Nang makarating siya sa bukana ng gubat, ay pinagmasdan niya ang kanilang barangay. Nakita niya ang mga tauhan ni Mang Gubat na pinagtatrabaho at pinahihirapan ang mga tao. Nadurog ang puso ni Datu Pula sa kanyang nakita. Nais niyang sumugod ng mga sandaling yon, ngunit alam niya na hindi pa yon ang tamang pagkakataon. Aalis na sana siya nang namataan niya si Bagwis na naglalakad patungo sa kinaroroonan niya. Mabilis na nagtago si Datu Pula sa likod ng isang puno. Dumaan sa harap niya si Bagwis na hindi siya napapansin. Tumiim ang bagang ni Datu Pula habang nakatingin sa dating kaibigan na naglalakad papasok sa kagubatan. Nang sandaling yun ay nagkaroon siya ng kagustuhan na alamin kung bakit siya nagawang traidorin ni Bagwis. Kaya sinundan niya ito ng tahimik. Maingat ang bawat takbang niya upang masigurong hindi siya mapapansin ni Bagwis. Hanggang sa huminto sa paglalakad si Bagwis, inilabas nito ang dala nitong itak upang tagain ang nakatayong kawayan sa gitna ng kagubatan. Nang magsimulang tagain ni Bagwis ang kawayan, ay sinamantala ni Datu Pula ang pagkakataon na abala ito. Sinabayan niya ang pagbagsak ng itak sa kawayan sa paghakbang niya upang hindi marinig ni Bagwis ang mga yabag ng kanyang paa. Nang makalapit na siya kay Bagwis, ay mabilis niyang hinugot ang espada at itinutok ngayon sa batok ni Bagwis. Natigilan si Bagwis nang maramdaman ito ang malamig na dulo ng espada.
Ibaba mo ang itak mo, Bagwis. Kung hindi, ay hindi ako mangingiming paslangin ka sa iyong kinatatayuan. Binitiwan ni Bagwis ang itak at nalaglag yun sa lupa. Sinipa ni Dato Pula ang itak, palayo kay Bagwis. Ngayon humarap ka sa akin, traitor ka. Dahil nais kong makita ang mukha mo habang sinasagot mo mga katanungan ko. Huwag kang magtatangkang gumawa ng hindi ko magugustuhan. Dahil papatayin talaga kita. Maraang humarap si Bagwis at nagimbal ito nang makita si Dato Pula. Sa leeg naman ni Bagwis, itinutok ni Dato Pula ang espada. Dato Pula! Buhay ka? Bakit tila ba gulat na gulat ka? Oo, Bagwis. Buhay ako. Buhay na buhay. Ngunit paano ka nabuhay? Ang sabi sa akin ni Manggubat ay pinaslang ka na ng mga alagad niyang aswang. Wala ako dito para makipagkwentuhan sa iyo, hayop ka. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit nag-traitor ka sa ating barangay at sumapi ka sa mga mananakop na aswang? Dato Pula, ang pagsanib ko sa kanila ay labag sa aking kalooban. Napilitan lamang ako dahil natatakot ako para sa aking buhay. Nang alokin ako ni Manggubat na umanib sa kanilang puwersa, ay pumayag na ako dahil ayoko pang mamatay. Sinungaling kang hayop ka. Ang sabihin mo, matagal mo nang nais mawala ako sa barangay. May inggit ka, Bagwis. Wala kang utang na loob. Hindi lang kaibigan ang itinuring ko sa'yo, kundi para ko na rin kapatid. Tapos ganito pa ang igaganti mo. Pagtataksil! Maniwala ka sa akin, mahal na dato. Sadyang natakot lang ako. Ang totoo ay lihim akong bumuo ng kilusan sa ating barangay laban kina Manggubat. Lihim kong kinausap ang mga kalalakihan sa ating barangay dahil may plano kaming mag-aklas. Lahat kami ay tutol sa pananakop ng mga aswang, Dato Pula. Maniwala ka sa akin, kaibigan. Hindi kita kayang traidorin dahil matalik kitang kaibigan at parang totoo kong kapatid. Matalim na tinitigan ni Dato Pula si Bagwis. Sinasabi ng utak niya na huwag siyang maniwala dito, ngunit tinalo siya ng sinisigaw ng kanyang puso. Mas naniwala siya na hindi siya kayang pagtaksilan ni Bagwis dahil para na silang magkapatid. Sa huli ay ibinaba ni Dato Pula ang espada at binalik yun sa kaluban nito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Bagwis na para bang alam na nito na ligtas na siya sa bingit ng kamatayan. Biglang umiyak si Bagwis at walang babala na niyakap nito ng maigpit si Dato Pula. Salamat buhay ka, Dato Pula. Labis ako nalungkot nung sinabi sa akin ni Manggubat na ikaw ay patay na. Tinapik ni Dato Pula ang likod ni Bagwis at kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. May dahilan kung bakit hindi ako namatay ng gabing yon. Hindi pa ako maaaring mamatay dahil kailangan ko pang palayain ang ating barangay mula sa mga aswang na mananakop. Ngunit paano ka nabuhay? Sino nagligtas sa'yo? Sa ngayon, ay nais ko munang maging lihim kung bakit ako nakaligtas. Nais ko ring humingi ng tawad kung pinagtangkaan ko ang iyong buhay. Sadyang ako ay galit lang sa'yo dahil nalaman ko nga na umanib ka sa mga aswang. Totoong yung nalaman. Ngunit gaya ng sinabi ko, umanib ako sa kalaban upang iligtas ang aking sarili dahil plinano ko na noon na gumawa ng kilusan laban sa mga aswang na yon. Marami na kaming kasapi, Dato Pula. At sigurado ko na mabubuhayan sila ng loob kapag nalaman nila na ikaw ay buhay pa. Salamat sa iyong ginagawa para makalaya ang ating barangay sa mga aswang. Paumanhin kung pinagdudahan kita, Bagwis. Naiintindihan kita, Dato Pula. Wala kang dapat na ihingin ng tawad sa akin. Nakita kong sitwasyon sa ating barangay. Inaalipin ng mga aswang ang mga tao at labis na nadurog ang aking puso. Dapat ay kumilos na tayo sa lalong madaling panahon para sa isang malaking himagsikan. Sa ngayon ay wala pa kaming kakayahan na maghimagsik dahil kulang pa kami ng mga sandata. Nag-iipon pa kami at lihim kaming gumagawa ng mga armas. Ngunit dahil nandito ka na, mas malakas na ang posibilidad na manalo tayo laban sa mga aswang. Naaalala ko, mamayang gabi ay magkakaroon kami ng pagpupulong. Kung nais mo ay magtungo ka sa aking kubol. Matutuwa ang ating mga mandirigma kapag ikaw ay kanilang nakita. Kung ganun, magtutungo ako sa inyong pagpupulong mamayang gabi. Mas makakabuti
kung alam ko ang inyong plano. Nang tunay, Dato Pula, ipapaalam ko na rin sa'yo na nasa tabi ng ilog ang aming kubol. Nag-iisang kubol lang yun doon, kaya madali mong matutukoy kung saan ang pagpupulong. Aasahan ko ang iyong pagpunta mamayang gabi, Dato Pula. At masaya ko dahil buhay ka pa. Bagwis, kailangan ko nang umalis. Magkita na lamang tayo mamayang gabi. Mag-iingat ka. Ikaw rin, Dato Pula. Mag-iingat ka. Bagyang yumukod si Bagwis, saka tumalikod si Dato Pula para maglakad na palayo. Nang makalabas na siya ng gubat, ay nakahinga siya ng maluwag dahil nalaman niya, nakakampi pa rin pala niya si Bagwis. Nawala na ang sakit na nararamdaman niya nung nalaman niya na sumapi si Bagwis sa mga mananakop na aswang. Doon niya napagtanto na matalino talaga si Bagwis dahil naisip nitong linlangin si Namang Gubat upang mas madali nila itong mapatumba. Nang makabalik si Dato Pula sa kubol ni Amang Ato, ay sinalubong siya ng nag-aalalang si Oryang. Dato Pula, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap. Hindi ko makita si Amang Ato, kaya wala akong mapagtanungan. Nanggaling ho ako sa ating barangay, Nanang Oryang. Tinignan ko sandali ang sitwasyon doon ng mga tao. Nakakaawa sila, Nanang Oryang. Ginawa na silang alipin ng mga aswang. At may nalaman pa ako sa pagpunta ko ron tungkol kay Bagwis. Nagkita kami, Nanang Oryang. Talaga? Nagkita kayo ng traidor mong kaibigan? Anong ginawa mo sa kanya? Binigwasan mo ba ng suntok sa muka? O ginilitan mo ba sa leeg? Sana, ginilitan mo ang leeg niya dahil yun ang nararapat sa mga taksil na kagaya niya. Huminahon ka, Nanang Oryang. Wala akong ginawa kay Bagwis. Hindi ko siya sinaktan. Ako, alam mo bang matagal na akong gigil sa Bagwis na yon? Kung ako ang nakaharap niya, ay dudukutin ko mga mata niya at ipapakain ko yun mismo sa kanya. Nanang Oryang, huminahon kayo. Kakampi po natin si Bagwis. Hindi natin siya kalaban. Ano ka mo? Ulitin mo nga ang tinuran mo, mahal na Dato. Makinig kayo sa akin. Hindi totoong kakampi siya ni Namang Gubat. Ang totoo, kaya siya umanib sa mga aswang ay upang iligtas ang kanyang sarili. Nang sa gayon, ay makapagbuo siya ng kilusan laban sa mga aswang. Sa ngayon, ay may mga umanib na sa kilusan nila. At mamayang gabi, ay magpupulong kami sa kubol ni Bagwis malapit sa ilog. Hindi agad nakapagsalita si Nanang Oryang at bahagyang nanlaki pa ang mga mata nito. Ramdam ni Dato Pula na hindi ito makapaniwala sa nalaman. Mahal na Dato, hindi talaga ako makapaniwala sa iyong sinabi. Ilang beses ko nasaksihan kung paano inalipin ni Bagwis sa mga tao sa ating barangay. Tila kahina-hinalaan sinabi mong, siya ay ating kakampi. Marahil po'y ginawa lamang niya yun dahil ayaw niyang magduda sa kanya si Mang Gubat. Nanang Oryang, mas malaki na ang posibilidad na manalo tayo sa digmaan natin laban sa mga aswang na mananakop. Dahil kay Bagwis, maganda na meron tayong espiya upang malaman natin kung ano ang susunod nilang gagawin. Magandang bagay nga yan. Ngunit duda pa rin ako kay Bagwis, mahal na Dato. Alisin mo na ang pagdududa sa kanya dahil siya ay tunay nating kakampi. Huwag kang mag-alala, Nanang Oryang, dahil nararamdaman ko na malapit nang makalaya ang ating barangay mula sa mga mananakop na aswang. Nang dumating si Amang Ato, ay ipinaalam dito ni Dato Pula ang nalaman niya tungkol kay Bagwis. Ipinaalam din niya ang mangyayaring pagpupulong mamayang gabi. Gaya ni Nanang Oryang, ay nagkaroon din ng pagdududa si Amang Ato kay Bagwis. Anito, ay hindi nito maintindihan kung bakit wala pa rin itong tiwala sa kaibigan ni Dato Pula. Ipinaliwanag naman ni Dato Pula kay Amang Ato na talagang kakampi nila si Bagwis. Pagsapit ng gabi, ay naghanda na si Dato Pula sa pagpunta sa pagpupulong. Isinabit niya ang espada sa kanyang bewang. Paglabas niya ng kubol, ay nag-uusap doon sina Nanang Oryang at Amang Ato. Lumapit siya sa dalawang matanda at nagpaalam. Mahal na Dato Pula, huwag ka na kayang tumuloy sa iyong pupuntahan. O kaya isama mo na lang kami ni Amang Ato. Nanang Oryang, huwag na kayo mag-alala sa akin. Magiging ligtas ako.
Dahil si Bagwis at ang mga kaanib sa kilusan ang aking kikitain. Nararapat lamang na naroon ako sa pagpupulong ngayon upang malaman ko kung ano magiging hakbang namin para mabawi ang ating barangay sa mga aswang na mananakop. Mukhang hindi ka na namin mapipigilan. Kaya't mag-iingat ka na lamang, mahal na dato. Ngunit kapag hating gabi na at wala ka pa rin, ay susundan ka na namin doon. Kayo pong bahala, Amang Ato. Ngunit sigurado ko na buhay ako makakauwi dito. Paalam na po sa inyong dalawa. Matapos ang maikling pag-uusap, ay naglakad na si Dato Pula sa lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong. Mabilis siyang nakarating sa nag-iisang kubol malapit sa ilog. Bago siya pumasok doon, ay luminga muna siya sa paligid upang makasiguro na walang aswang sa paligid. Sa pagpasok ni Dato Pula sa kubol, ay napakunot-no siya sapagkat walang kahit isang tao doon. Nagtungo siya sa gitna ng kubol at luminga. Ang tanging naroon ay isang gasera na may sindi. Hindi kaya nagkamali ako ng kubol na napuntahan? Bakit walang katao-tao dito? Nagdesisyon na lang si Dato Pula na lumabas. Natigilan siya nang makitang napakaraming aswang na nakapalibot sa kubol. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at inihandaan sarili sa pakikipaglaban. Mula sa kumpul ng mga aswang ay lumabas si Mang Gubat at habang naglalakad ito papunta sa direksyon ni Dato Pula ay nagbabagong anyo ito hanggang sa tuluyan na itong naging aswang. Ngunit ang talagang gumulat kay Dato Pula ay ang paglitaw ni Bagwis sa kumpul ng mga aswang. Nakangisi ito ng nakakaloko at tumabi pa kay Mang Gubat. Bagwis, anong ibig sabihin ito? Hindi mo pa rin ba alam, Dato Pula? Nilinlang lang kita. Walang pagpupulong at walang kilusan. Lahat ng yon ay pawang kasinungalingan lamang upang madala kita sa lugar na to. Tama nga si Nanang Oryang at Amang Ato. Hindi dapat ako nagtiwala sa iyong traidor ka. Mahusay ang iyong ginawa, Bagwis. Ngayon ay may kasiguraduhan na ang kamatayan ng magiting na si Dato Pula. Isang karangalan ho ang mapaglingkuran ka, Dato Mang Gubat. Yumukod pa si Bagwis kay Mang Gubat. At dahil doon, tapos na ako sa iyo, Bagwis. Wala ka ng silbi sa akin. Teka, anong ibig mong sabihin? Biglang isinaksak ni Mang Gubat ang matutulis nitong kuko sa dibdib ni Bagwis at dinukot nito ang puso nun. Hindi na nakapagbigay pa ng kahit na anong reaksyon si Bagwis dahil agad na bumagsak ang katawan nito sa lupa. Dinurog ni Mang Gubat ang puso ni Bagwis sa mga kamay nito at nakangising tumingin kay Dato Pula. Hindi makapaniwala si Dato Pula sa ginawa ni Mang Gubat kay Bagwis. Nasaktan siya sa pagkamatay ni Bagwis, ngunit alam niya na yon ang nararapat na kaparusahan para sa mga kagaya nitong traidor. Ngayon, ikaw naman ang aking papaslangin, Dato Pula. Hindi ako papayag na magtagumpay ka, Mang Gubat. Kung meron mang mamamatay ngayong gabi, ay ikaw yon at ang lahat ng mga alagad mo. Matapos yun, ay inutusan ni Mang Gubat ang mga alagad nito na atakihin si Dato Pula. Mabilis na sumugod kay Dato Pula ang ilang mga aswang. Nanlilisik ang mga mata ng mga yon at tumutulo ang malapot na laway na akala mo ay gutom na gutom. Tinalubong ni Dato Pula ang mga aswang at isa ang agad na napugutan ng ulo. Umikot siya, umatras ng kaunti at saka umataking muli. Bawat hiwa ng kanyang espada ay may kasamang matinding puwersa. Tumatalsik ang mga putol na katawan ng mga aswang. May isang aswang na sumunggab mula sa likod ni Dato Pula. Hinawakan niya ito sa balikat at malakas niya yung inihampas sa malaking bato sa kanyang kaliwa. Nagkabali-bali ang katawan ng aswang. Sumugod pa kay Dato Pula ang ilang aswang. Sa pagkakataon na yon ay ginamit na rin niya ang pambihira niyang lakas. May mga sinaksak siya gamit ang kanyang daliri. May mga tinamaan ng kanyang sipa at suntok. Tila walang kapaguran noon si Dato Pula kahit walang tigil ang pag-atake ng mga aswang sa kanya.
At kahit isa sa mga yon ay hindi man lang siya nagawang masugatan. Bawat galaw ni Datu Pula ay may natutumbang aswang. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang batalyon na mandirigma. Ngunit hindi nauubos ang mga halimaw. Patuloy ang pagdating ng mga yon na parang walang katapusan. Hanggang sa mula sa kung saan ay may narinig si Datu Pula na tunog ng tambuli at sa kadiliman ng kagubatan ay lumitaw ang mga sulo na may apoy. Isa-isang nagsulputan ang mga mandirigmang buhat sa barangay ni Amang Ato. Tangan ang mga sibat, pana at gulok. Pinangunahan yon ni Datu Bagani na siyang namumuno sa barangay na yon. Hindi makapaniwala si Datu Pula sa kanyang nasaksiyan. Nagtataka man siya kung paano nalaman ni Datu Bagani na naroon siya at nakikipaglaban. Ay hindi na muna niya yon inisip at muli siyang nakipaglaban sa mga aswang. At sa pagkakataon na yon ay hindi na siya mag-isa. Hanggang sa biglang lumitaw si Manggubat sa harapan ni Datu Pula. Walang laban ng mga mandirigmang yan sa lakas naming mga aswang! Huwag kang magsalita ng tapos, Manggubat! Dahil kakainin mo yung sinasabi mo! Tapusin na natin ito, Datu Pula! Mabilis na sumugod si Manggubat. Sumalubong si Datu Pula at sinalag niya ang matutulis nitong mga kuko gamit ang kanyang espada. Kumiskis ang kuko ni Manggubat sa espada. Malakas siyang itinulak ng aswang. Napaatras siya at muling umatake si Manggubat. Sa bilis nito ay hindi niya nagawang iwasan ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang balikat. Sumuko ko na lamang, Datu Pula. Huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin kong hindi mo mararamdaman ang iyong kamatayan. Hindi ako naging dato para sumuko. Ikaw ang humanda dahil kahit kailan, sa ngalan ng aking ama at ang aming mga batala, ay hindi kailanman magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Katapusan mo na, Manggubat! Magkakasunod na atake ang pinakawalan ni Datu Pula. Nagawa niyang masugatan sa dibdib si Manggubat gamit ang espada na sinundan niya ng malakas na sipa sa tiyan nito. Napaatras si Manggubat pero ngumisi ito at sa isang iglap ay naglaho ito sa paningin ni Datu Pula. Biglang tumalon mula sa itaas ng isang puno si Manggubat at bumagsak sa likuran ni Datu Pula. Naramdaman naman ni Datu Pula ang presensya ni Manggubat sa kanyang likuran. Mabilis siyang yumuko at sa hangin tumama ang matutulis nitong kuko. Umikot paharap si Datu Pula habang nakaluhod at itinarak niya ang kanyang espada sa tiyan ng pinuno ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Manggubat dahil sa pagkabigla. Inikot ni Datu Pula ang espada at hinila niya yon pataas. Mula sa tiyan hanggang sa leeg ni Manggubat ay isang malaking hiwa ang natanggap nito. Sa pagkamatay ni Manggubat ay tila nawala ng direksyon ang mga alagad nitong aswang. May ilan na nagtangkang tumakas, ngunit hindi pumayag ang mga mandirigma at hinabol ng mga ito ang mga aswang upang paslangin. Habang si Datu Pula ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga natitirang aswang hanggang sa wala nang natirang buhay sa mga yon, kahit isa. Matapos ang madugong laban, ay lumapit si Datu Pula kay Datu Bagani at lubos siyang nagpasalamat dito. Sa pagkakataon na yon, ay lumabas na si Nanang Oryang at Amang Ato mula sa pinagtataguan ng mga ito. Masayang lumapit ang dalawa kay Datu Pula. Huwag niyo pong sabihin na kayo nagsabi kay Datu Bagani kung saan ako magtutungo. Ama ka, mahal na Datu. Dahil hindi kami mapalagay ni Oryang, kaya kinausap namin si Datu Bagani upang ikay sundan. At hindi nga kami nagkamali dahil isang patibong ang inihanda sa iyo ni Bagwis. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Sa pangalawang pagkakataon ay iniligtas niyo po ang aking buhay. Hindi na nagtagal doon sina Datu Pula. Naglakad na sila papunta sa barangay ni Datu Pula upang sabihin sa mga tao ang isang napakagandang balita. Matapos ang lahat, ay muling naibalik kay Datu Pula
ang pamumuno sa kanilang barangay. Muling nagkaroon ng sigla ang mga tao dahil sa wakas ay nakalaya na sila sa mga mananakop na aswang. Bumalik na rin ang tiwala at respeto ng mga tao kay Datu Pula. Isang hapon, nagtungo si Datu Pula sa libingan ng kanyang ama. Ibinaon niya ang kanyang espada sa tabi ng libingan nito. Ama, nagtagumpay tayo mula sa mga mananakop na aswang. Nangangako ako na simula ngayon ay hindi ko nahahayaan na maulit ang pangyayaring yon. Dahil hanggat ako ay humihinga, ang ating lugar ay mananatiling malaya laban sa mga masasamang nilalang at nais na sumakop dito. At habang pinapanood ni Datu Pula ang paglubog ng haring araw, ay nanatili siyang nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang magiting na ama. Dala niya sa kanyang puso ang pangako na handa siyang lumaban muli para sa kanyang bayan, laban sa lahat ng uri ng mananakop at kampon ng kadiliman. So yun na po mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Ito na po. Shoutout po at maraming salamat po sa inyo. Jepoy Adornado, shoutout po. Vilma Loreto, Herman Loreto, Geraldine Almonte at Delia Loreto. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta at pakikinig. Shoutout din po Arlene Elardo. Shoutout daw sa mga magtutubig. Maraming salamat po sa inyo dyan sa inyong pakikinig. Shoutout po Anthony Y2I9D. Shoutout po from Paranaque sa Jamit's Eatery. Maraming salamat po sa lahat po ng kumakain dyan. Shoutout po Rosalie Britannico. Shoutout po Rosette Ersando. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig. Shoutout po June Padilla from General Trias, Cavite. Shoutout po Jairan Kanja from Manila. Shoutout po Aba Senita from Hong Kong. Maraming salamat po sa lahat po ng mga OFW na walang sawang nakikinig sa akin pong channel. Shoutout po Rip Lonely. Shoutout po sa inyo. Shoutout po Rex Angelu. Maraming salamat po. Shoutout po Christy Odinya from Sapang Palay. Maraming salamat po sa inyo dyan. Shoutout po Reynaldo Arado from Poblacion, Quezon, Bukidnon, Mindanao. Maraming salamat po sa inyo dyan sa mga taga Bukidnon. Shoutout po Carl Cabs from Hong Kong. Shoutout po Sweetie5659 from Dubai. Shoutout po Jonalyn Marquez from Oman. Shoutout po Hazel Fiesta from Dubai. Shoutout po Rona Galyado from Hong Kong. At shoutout po Annalisa Baselio from Qatar. Ami Mac, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.